tanggalin natin to. Ito yung kwan sa filter ng tangke. Yan. Tapos ito yung sa may fuel gauge nya. Fuel gauge may lock. Yan. Ito naman, tanggalin din natin to. Sa filter din to. Ipipress mo lang tong kulay green. Yan. Yaw. Tapos ito, tanggalin natin tong tangke niya. Diyan lang, steady lang dyan. I-pause mo. Ito yung timing niya. Yan. Tapatan sila. Ito yung top. Tayo guys ng timing chain at saka roller guide ng ating NS160. Ayan. So binaklas na natin siya. Ito yung ating ipapalit na bagong roller, no? At saka ito yung ating timing chain na bago. So actually hindi naman as in last pag pa yung timing chain ito dahil magpo 4 years pa lang, pero ramdam ko na kapag umiinit siya medyo may gaspang siya kaunti, kaya ang gagawin natin, papalitan na lang natin ng timing chain. So okay pa naman, no? Hindi pa naman as in kwan siya, pero gusto ko magpalit lang ng bago para wala tayong problema sa makina natin. So yan guys, papakita ko kung sa inyo kung paano natin na ilalagay itong mga parts na to na ipapalit natin. Ito guys, ilalagay na natin tong ating guide. Yan. So dito yan. Lalagyan na natin siya ng kanyang bolt. Pag nagpalit tayo ng timing chain guys, kailangan bago din yung guide para swabe. Walang kwan yung timing chain natin, walang palag. Kasi papalit ka ng timing chain tapos yung guide mo luma, kung gas-gas na rin, useless. Kaya kung ako yung tatanungin, mas maganda pa rin talaga yung isasabay mo na lang sa pagpalit yung guide, kasi hindi naman kamahalan talaga for 200. Wala pa naman 300. Wala pa naman 300 ang halaga nito. Yan. Yung higpitan natin konti. Yan. Higpit na siya. Sunod natin yung isang guide nya. Pag naglagay tayo ng guide dito guys, mayroon dito kanal. Yan. Yan. Ito. Yan yung kanal niya. Yan. Yan o. Kailangan isuot natin siya dyan. Kasi kung malalaglag yan, dito natin ilalagay sa labas, masisira yung guide natin, kakainin ng kadena ng timing chain. So dito natin ilalagay yan. Yan.
Ganyan yung kanyang posisyon. So ito na yung timing chain natin. Yan. Then susunod natin tong ating dito sa balancer. At itong kuha natin na to, mayroon yung letter T. Ito yung timing nya. Yan. Ito naman tong guhit na to, para yan dito sa may balancer nya. So ilalagay natin. Ayan o. Ito yung balancer nya, guys. Unang ilalagay natin to. Yan nga pala, itong balancer natin may kunya ito. Yan. Ito yung kunya nya. So may guide yan dito. May kanal. Yan, ipapasok natin yan dyan. Kapain lang natin para pumasok siya. Yun. So pumasok na. Yan. Kasunod nating ipasok, guys, ito. Sa amin tawag nito kunya. Shot lang natin dito sa may kanal niya. Yan. Kailangan, guys, itong T na to, yan, nakataas to, katap. Yan. And then ito ipapasok natin siya dyan. Ayan, guys, oh. Yan. Itong guhit na tong dalawa na to, kailangan magtapat yan. Yan. Magtapat siya. Tapos ito, itatap mo yan dito. Yan. Pwede rin dito ito. Mayroon siya ditong arrow. May kwan siya dito. Mayroon siya ditong kwan sa taas. So, yan, oh. Yan. May guide siya dito. Mayroon din yan dito sa may loob mismo. Yan, oh, na. Yan. Yan. Diba nakatapat siya? Yung guhit na yan doon sa loob. Yan. Yan yung guide niya. Para yung piston natin nakatap. Yan. So ikakabit natin to, yung kanyang isang gear na to. Yan. So yung kunya na to, may guide din yan dito para din yan magkuhan dito sa may kunya nya. Yan. So nakapasok na. Next natin tong ano nya, washer. Tapos ito yung kanyang kuhan, nut. Ito naman yung bolt nya dito. So mamaya na natin higpitan.
So ito yung kasunod natin guys, yung kanyang oil pump. Yan. Yan yung nagbubumba ng langis. Yan. So yung gear niya na yan tumatama dito, yan, oh. Sumasabay dito sa may clutch hub natin. Yan. Yan sila magpartner. Yan. Yan, oh. Yan, nakikita nyo tong gear na to. Gear sa gear yan. Kasi pag umikot yung clutch hub natin, itong gear na to ng langis natin, ng bomba, umiikot din yan, sumasabay. Sunod na natin to. Yan, yung washer nya dito sa loob. Tapos yung lining natin. Yan. Tapos yung washer natin na makapal, ito yung manipis, kailangan pataob. Yan. Castle nut. Ito yung castle wrench natin. Yan. Yung castle wrench natin guys, nabili na natin to kay Flyman, no. Pagka gusto nyong bumili ng mga ganyan, makatipid kayo kay Flyman, okay naman yung panila, medyo matibay-tibay naman kaysa doon sa China. Pupuntrahan lang natin ito. Yan. Parang tanga ng tirador. Para mahigpitan natin siya. Kasi pag wala tong pang kontra natin, hindi yan mahigpitan guys ng maayos. Kaya kailangan mahigpit. Kasi mahirap na yung makalasan tayo nito. Yan. So mahirap pagka mag-isa ka lang, no? Wala kang kasama na humahawak. Yan. So mahigpit na. Sunod natin tong ating spring. Yan. Tapos itong plate.
bolt. Gagamit na tayo dyan guys ng T-Range na number 10. Ayan. So ang pag-iigpit natin ito kabilaan para hindi siya tabingi. Ayan. Kasi hindi po pwedeng isabay mo siya ng kailangan palitan kabilaan. Ayan, kasi may spring. Di pa? Mamaya pa? Sige, gamitin mo lang muna. Kinakabit ko pa to eh. Ayan na guys, naibalik na natin yung kanyang takip, no? I-start na natin siya, testing na natin. Ayan. So nawala yung ingay niya, no? Normal na yung kanyang andar. Nawala yung magaspang yung natunog doon sa may timing chain. So dahil bago na yung timing chain niya, bago yung guide, roller guide, ayun. So bumalik na sa normal yung kanyang tunog, yung kanyang andar. Ayan, magpo 4 years na ito sa 15 guys, yung motor natin magpo 4 years na. 4 years old.